Ang tatay mo. Bakit po? Ano po nangyari? Pero yung kapitbahay nag-text. Umuwi daw ang tatay mo. Inatake. Po? Miss Dea, tinatawagan ko po kasi hindi tayo sumasagot. Bakit hindi siya dumating? Eh, baka yun yung way niya para sabihin sa'yo na hindi ka niya type. Hindi yun eh. May feeling sa akin si Hope. At ramdam ko yun. Dayan, sigurado ka ba dyan? Hindi mo man lang gaanong kakilala yan. Ba't hindi mo kaya pasiay muna? Mabuhay! Princess Carnation, welcome to your palace. Miss, excuse me. May hinahanap po siyang babae. Ilang araw kong nawala doon, hindi ka nagpapaalam. Ano sa tingin mo? Tatanggapin ka pa nila doon? At ikaw huwag na huwag kang magsasabi sa kanila kinulong kita. I-deny mo yan. Wala rin naman maniniwala sa'yo eh. Salamat din. Nay, ang sarap-sarap ng buhay ko dito. Buti na lang pala, pinagpalit mo kami ni Hope, no? Eh sabi ko naman sa'yo kung bahala eh. Oh, basta galingan mo yung acting mo dyan ha. Huwag kang magpapahalata. Ano ka ba naman, Nay? Ako pa ba? Aktingan lang yan, no? Kaya nga naisip ko, Nay. Kaya siguro gustong-gusto ko mag-artista, no? Kasi dito din talaga ako dadalhin ng tadhana. Oh, sus. Ang drama-drama ha. Na ayoko na umalis dito. Ayoko nang bumalik dyan sa lugar natin. Basta ha. Biyayaan mo rin ako ng mga makukuha mo dyan. Kailangan maambunan din ako. Kayo naman, Nay. Siyempre, ano ba? Alam niyo ba yung buhay ko dito, Nay? Ang lamig ng aircon, ang lambot ng kama, ang daming mga pagkain, ang sarap ng foods, parang party palagi. Dito talaga ako nababagay. Pangmayaman ng beauty ko, Nay. Alam mo, nak, happy ako para sa'yo. Nay, paano na si Hope? Huwag mo nang intindihin yun na ayos ko ng lahat. Hindi na tayo bubusitin nun. Baka talaga, Nay. Morning. Ay, ma'am. Good morning po. Inuupo ka pa rin? Medyo po eh. Kaya ba hanggang ngayon malat ka pa rin? Opo. Huwag ka na kaya magtrabaho. Ay, ma'am, huwag na ho. Nakakahiya naman ho sa inyo. Ano ka ba? Hindi naman kita kinuha dito para maging maid. Tsaka baka magkasakit ka pa. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Magpahinga ka na lang. Sige po, Ma'am Dayan. Salamat.
Aika, Hello, Ralph. ang ginagawa mo rito? Wow. I came all this way tapos yun talaga yung pa-welcome mo sa akin. Sorry, may inisip na ako. Me, I hope. You know what? Alam ko na kung ano yung magpapaalis dyan sa funky mo. Let's go for a swim. Sorry, I have things to do. Eh nakikita nga kitang nakatingin sa akin eh. Which means I got your attention. I'm just worried. May friend kasi ako na ilang araw nang hindi umuwi sa kanila eh. Nawawala, ganun. Sinong friend? The chambermaid? Siya ba yung winawari mo? Seryoso ako, Aika. Ilang araw na siyang hindi umuwi at nagpaparamdam. Kahit sa best friend niya, walang text o tawag. Baka anong nangyayari dun sa tao? Ano? I said good luck sa paghahanap. Sir Ralph! Sir Ralph! Balita ko po, nandito na po yung tatay ni Hope. Nay, ano bang dapat kong gawin para maging forever na ako dito? Dapat maging favorite ka niya. Pagsilbihan mo, utu-utuin mo. Kapag nakuha mo ng loob niya, mapapapayag mo na siya sa mga bagay na tayo rin ang makikinabang. Ay, genius ka talaga yun, Nunay. Ako pa ba? Kaya galingan mo dyan. Para makuthutan na natin yung babaeng yan. Oh? Nay, sige Nay, nandiyan na si Ma'am Dayan. Hope. Dinalan kita ng ginger tea para sa ubo mo tsaka ng orange para lumakas ang resistensya mo. Nagpabili pa ako ng prutas para sa'yo. Naku, Ma'am, dapat po hindi na kayo nag-abala. Ako na po dyan. Sandali lang. Hindi abala to sa akin. Tsaka di ba ang sabi ko sa'yo, magpahinga ka lang. Sige na, higa ka na lang. Pero Ma'am, Please, wag nang matigas ang ulo. Ben, napakabait niyo po talaga, no? Kayo po ang pinakamabait na tao na nakilala ko. It's because you gave me so much joy, Hope. Nabuhayan ulit ang loob ko ng dahil sa'yo. Kaya aalagaan kita tulad ng pag-alaga ko sa anak ko. Salamat po, Ma'am. Sige na, inumin mo na yung ginger tea mo. Para mabawas-bawasan na yung malat mo. Good evening po. Gusto ko lang po sana humingi ng pasensya sa inasal ko nung
nakaraan, sadyang nag-aalala po talaga ako kay Hope. Bakit kayo nag-aalala? Nasa trabaho lang si Hope pa. Di ba, Lorna? Oo. Nag-text nga siya kanina. Okay daw yung amo niya. Hindi ba siya nag-text sa inyo? Hindi po eh. Saan ho ba yung trabaho? At ano po bang klaseng trabaho yan? Bakit ba ang daming tanong? Nag-apply siya sa agency. Ganun kasimple. Pwede ho bang makita yung papers? Sobra naman yata yung pangingialam niyo. Ano bang tingin ninyo? Binenta ko na si Hope kay Satanas? Pakiusap na ko. Iho, wala kaming ginagawang masama sa kanya. Sige nga, Lorna, ipakita mo na yung papeles. Bakit pa? Pinag-iisipan naman nila ako ng masama. Bakit ko sila pagbibigyan? Nga mo na maganda ng malinisan yung pangalan mo. Sige na, kunin mo na. Oh, ayan. Sa inyo na. Kayo naman, kung pag-isipan ninyo ako, akala nyo ang sama-sama ako ng tao. Gusto ko lang naman umasenso si Hope eh. Salamat po. Pasensya na po. Sige na, mauna na po kami. Ingat kayo. Go. Hi, Pogi! Oh, mukhang abotito ka. Halika, mag-chill tayo para sumaya ka naman. Gusto ko sanay kaso may hinahanap kasi ang babae. Baka naman nandito lang yung babaeng hinahanap mo. Baka ako yun. Sa bagay, parang kailangan ko yata magpa-relax. Halika na. Ay, sige. Balikan kita. May kailangan lang ako. Promise ha. Hihintayin kita. Hello? Kara? O kuya, bakit? Kara, may problema ako eh. Pwede mo ba pahiramin ng funds? Mapapadala mo ba ako? Ano nangyari sa mga investors mo? Na-delay kasi ang payment eh. Kailangan ko ng operational expenses sa paghahanap sa clone ni Bianca. Sigurado bang para kay Bianca nga yan? Baka mamaya gamitin mo lang sa mga bisyo mo. Hindi Ano, kahit 500,000 lang. Lang? Uy, kuya, malaking 500,000 ah. Pabalik ko naman sa iyo agad eh. Pag nakuha ko ng 10 million from the investors. 5% interest. Walang talo yun. Oh, siya. Sige, okay na. Thank you. Best sister ka talaga. Bye-bye.
So, game ka na? Di pa. Sama natin friend mo. Sure. Heto na siya. Teka lang. Teka na. Ay, Teka lang. Isa muna. Isa muna. Kabila. Now I'm game. Tara. Let's go. Sino yun? Si Kuya Lucas lang, umiram ng pera. Bakit parang narinig ko yung pangalan ni Bianca? Ibang Bianca yon. Sa dinami-dami ng narinig mo, talaga yung pangalan lang ni Bianca ang tumatak sa utak mo? Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin siya? Na-curious lang ako. Bakit mo ba ginagawang issue to? Issue? Ha? Kailan lang narinig ko kayo nag-uusap ni Miss D tungkol kay Bianca. Di lang yun. May nakita pa akong litrato niya sa isang libro. Wow. Miss D? Zach, nagbabakasakali sana ako kung may picture kayong naitago. Picture ni Bianca. Mamaya, halongkatin ko para sa inyo. Ito po nga pala yung mga nahalongkat ko mga pictures ni Bianca. Marami na akong pagpipilian na picture para sa portrait niya. Ito yung pinaka-paborito ko. And that's how I will always remember Bianca. Kara naman, si Miss D nag-open ang topic na yon. Meron siya mga tinanong sa akin, so malamang sumagot lang ako. At yung picture na nakita mo, malamang galing sa lumang libro. Kara, matagal nang patay si Bianca. Matagal na siyang di parte ng mga buhay natin. I'm sorry. Nabigla lang naman ako eh. Alam ko naman, matagal mo na rin hindi niisip si Bianca eh. May naiwan lang ako sa opisina. Babalik ako agad, ha? Magtatagal ka ba? Medyo. Aabot ako ng Mindanao eh. Dahil dun sa bagong ruta ko papuntang Bukidnon. Buti ka pa. Nakakapag-ikot-ikot ka. Habang ako, mag-isa lang ako dito. Naisip ko, bakit kaya hindi ako pumunta ng Maynila? Dalamin ko si Carnation. Ay, mabuti yan. Kamustahin mo siya doon. Tapos, habang nandun ka, puntahan mo na rin si Hope. Tingnan mo yung lagay niya doon, ha? Oo naman. Sige, sisiguraduhin ko na okay din siya. Oh, ano? Maayos na ba ito lahat? Sigurado ka wala ka naiwan dito? Check ko Okay na ulit. yan. Okay, sige, sige.
minsan, ikaw pa rin ang hanap. Nag-iisang pagawa ng bukas. Di magdidilim ang alaala na iyong mga mata. Ikaw pa rin, o ikaw lang, ikaw lang. Lakas ng tao mo, Bubbles. Bubbles, I love you. My Bubbles. I miss you so much. Oh? Bakit tawagan mo naman tong number na to? Bakit ka umiyak? Naalala ko lang ho kasi yung nanay ko, ma. Pero, huwag niyo na ho akong isipin. Namimiss mo ba siya? Sobra po. I'm sorry, meron ba ako magagawa? Eh, kung pwede lang ho sana na araw-araw kami magkasama ng nanay ko eh. Eh, kaya lang ho, mukhang imposible naman ho yung hinahangad ko. Bakit naman hindi? Lahat ng bagay nagagawa ng paraan. Ma'am, may bisita po para kay Hope. Sino daw? Surprise! Nay! Nay! Namiss na miss din kita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung wala ka. Miss na miss din kita. Ay, ma'am, pasensya naman kayo. Napasugod ako dito, ha? Ano ka ba? Okay lang yun. Welcome ka dito anytime. Tsaka namimiss ka na nitong anak mo. Eh, alam niyo kasi mula nung inuwal ko siya, ngayon lang kami nagkahiwalay ng matagal nito eh. Sa totoo lang mo, malaki po yung utang na loob ko sa kanila. Dahil kinupkup nila ako kahit di nila ako dugo. Inampon ka lang nila? Ako po, sabi po ng tatay ko, napulot lang niya ako noon. Eh, nasan yung totoo mong mga magulang? Hindi ko po alam. Pero gusto ko po silang hanapin. Kaya po ako nagtatrabaho, nag-iipon.
para may panggastusin ko sa paghahanap sa kanila. Huwag kang mag-alala. Oras na gumaling ako, tutulungan kitang hanapin ang tunay mong mga magulang. Iniluwan? Ang sabi kasi sa akin ni Hope, ampun lang daw siya. Ganito lang ho talaga si nanay. In denial ho kasi siya na ampun ako. Siya na ho mismo nagsabi sa akin na kahit hindi ako nanggaling sa kanya mismo, pamilya ako. Oo. Ganun ko siya talaga kamahal. Mahal na mahal ko talaga itong batang ito. Kumusta ka dito? Sige ka, Sopa. Basta ka? Diba na? Ang ganda-ganda talaga dito eh. Tingnan mo. Sarap huminga, sarap mabuhay. Ang taas Ang ganda ng view, anak. Ay, teka pala, anak. Kamusta nga pala si Dayan? Napaamo mo na ba? Ano ka ba naman eh? Parang wala kang bilib sa akin eh, no? Pang best actress ang actingan ko, Nay. In fact, sabi ni Ma'am Dayan, gusto niya daw akong alagaan na parang totoong anak niya. Ay, panalo ka naman dyan. Yung pangalawang plano natin. Ito na nga, Nay. Pag nakikita niya ako, naglulungkot-lungkutan ako. Tapos kunwari sabihin ko, miss na miss ko na po kasi si nanay. Hindi ko ako sanay na wala siya sa tabi ko. May paiyak-iyak pa, may tulo-tulo pa ako ng luha, Nay. Kung nakita mo yung performance ko, mapapapalakpak ka sa bilib. Ay, very good ka naman dyan, anak. Pero alam mo, biglang nandito na ako. Sigurado ako, iimbitahin din niya na dito na ako tumira. Wow! Perfect! Diba? Perfect yan! Mami, sana dito ka na lang talaga forever. Tayo ba? Okay naman yung puso ko eh. Yung puso mo, bumilis 20 bok dahil sa akin. Ang kapal mo din, no? Bastos ka! Buti nga sa'yo! Hoy! Ibalik mo yung damit ko! Ibalik mo yung damit ko! Papalayo sa akin, kaliman ng hangin at sa'kin ka ay kunin. Hahanapin kita, walang makakapantay sa pag-ibig ko sa'yo. Lahat ay kaya kong gawin, buhay man ang kapalit nito. Handa kong ibigay lahat, huwag ka lang mawala sa tabi ko. Ikaw ang bintig ng pusong minsan nang tumigil. Ikaw ang hangin na nagbigay buhay sa akin. Ikaw ang ligaya, pangarap at pag-asa. Ikaw ang aking daigdig. Hope, sir. Okay ka lang? Kasalanan ko naman ho yung nangyari. Hindi ako nag-iingat. Dumulas ho sa kamay ko yung tray ng pagkain. Sir, i-bounce nyo na lang ho sa sweldo ko. Gamit lang yan. Napapalitan. Ikaw hindi. Nagtataka lang ho ako.
Na bakit niyo pa ho sa akin inaaksaya yung oras niyo? Wala namang ginagawa niyan sa akin. Tignan niyo nga ako yung pamilya ko eh. Ayaw nila sa akin. Walang may gusto sa akin. Ako. Gusto kita. aking daigdig. Ikaw ang hangin. Sir. Sabihin niyo naman, hindi ko kayo naasikaso. Hindi ko. Ikaw ang aking daigdig. Mami, narinig ko po lahat ng mga sinabi niyo. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad. Wala po kayong kasalanan. Mahal na mahal ko po kayo. Ma'am Dayan? Alis na po si nanay. Bakit parang naiiyak ka? Kasi po, iniisip ko pa lang po nalulungkot na ako. Hindi naman ho kami sanay ng nanay na magkalayo eh. Sobrang close ho kami. Hindi ho kami nagkakalayo talaga. Kaya ho, mahirap po sa akin to, ma'am. Kung pwede lang sana na palagi ko siyang kasama. Kaya lang hindi naman po pwede. Kasi hindi naman po pwedeng iwan ikaw dito. Huwag ka mag-alala. Masusolusyonan ko yan. Sige na, mauna ka na sa baba. Susunod ako. Ma'am? Siya po ba yung anak niyo? Siguro ang ganda niya, no? Oo. May sweet Bianca. Nagmana siguro siya sa inyo. Sige na. Muna ka na. Pakisabi sa nanay mo, gusto ko siyang makausap. Sige po, ma'am. Salamat. Para kanino ka ba pumaposing dyan? Eh wala naman si Ralph. Dadating din yun, no? We'll see. Hey, you. Come here. Dali. Tagal. Yes po, ma'am. Asa si Ralph? Hindi ko po alam. Don't play dumb with me.
Well, alam ko namang dom ka, pero alam ko na alam mo kung nasa si Ralph. Kung saan man po siya pumunta, wala na po akong alam doon. Bakit daw siya nag-check out? Hindi ko po alam. Excuse me po. Saan daw siya pupunta? Kanina pa ako nag-check ng mga post niya sa social media. Wala talaga siyang post kahit anong. Asan kaya yun? Alam mo, obsessed ka na kay Ralph. Of course not. Obsessed. Anong hindi? Eh, habol na habol ka nga sa kanya eh. Mawala lang siya sa paningin mo, hindi ka na mapakali dyan. Pinoprotektahan ko lang ang akin, okay? Dahil akin lang si Ralph. Eh, wala naman kayong commitment, di ba? Hindi ka niya girlfriend. Hindi rin naman kayo nagde-date. Eh, halos hindi ka na nga niya pinapansin eh. Aminin mo na, mahal mo si Ralph. At ayaw mo lang na ikaw yung unang magsabi sa kanya na hindi mutual yung feelings mo. Naguguluhan lang yun. At saka, nagre-rebelde siya ngayon sa mommy niya eh. I'm sure one day may realize niya talaga na ako lang ang babae para sa kanya. Ay, alam mo ba yung mga cabinet nila dito? Ang puno ng kain. Ang Ma'am, maraming hong salamat sa inyo, ha? Sa pag-aalaga sa anak ko. Sana hindi ko siya nakakaabala sa inyo. Nako, hindi nakakaabala sa akin yan. Napakabait at napakasipag ng batang yan. Eh, inaalagaan niyo naman ho ako ng mabuti. Pero Nay, huwag kang mag-alala ha. Kasi ikaw pa rin ang nanay ko. At least, kahit wala ako, meron kang Ma'am Dayan na magmamahal at mag-aalaga sa'yo. Ha? Nay. Nay. Bakit ba kailangan natin magkalayo? Nay, ayoko na. Huwag na, please. Ayoko rin naman sana magkahiwalay tayo kung may magawa lang akong paraan. Kung pwede lang din ako dito magtrabaho. Ang kaso... Bakit hindi? Anong ibig niyo sabihin? Pwede ka pa dito magtrabaho kung papayagan ka sana ng asawa mo. Okay na okay ho, ma'am. Maiintindihan niya ho yun. Ma'am Day, napakabait niyo po. Salamat. Happy ako. Ba't mo siya pinaya sa maraming tao? Nire-real talk ko lang siya, Ralph, okay? Talaga lang, ha? Di mo alam delikado siya sa trabaho niya sa ginagawa mo. Eh bakit ba puro defend mo dyan sa babaeng yan, Because she's my friend. Friend? Friend lang ba talaga? Kaya pala. Siya yung iniisip mo palagi when you were holding my hand and when I was kissing you. Gusto ko pala humingi sa'yo ng sorry sa nangyari o sa ginawa ni Aika sa'yo. Napahama ko tuloy sa trabaho mo. Tama naman po si Ma'am Aika eh. Boss ko kayo. Empleyado niyo lang ako. Hindi tayo dapat magkaibigan. Ano sinasabi mo ko? Alam mo, hindi employee lang ang tingin ko sa'yo. Def mo bukas, right? Kung naniniwala kang sincere ako, pumunta ka sa special place natin. At kapag dumating ka,
gusto mo rin ako. Pero kung hindi, titigilan na kita. Ginagawa niyo ba yan talaga madalas? Umaalis nang hindi nagpapaalam? First time po ito, sir. Pero ite-text niya naman daw po lahat para ikwento. Pag sinabi po ni Hope, ginagawa niya po yun. May mali talaga. Yes, Tito. Dude, tumawag na sa akin Tito kong pulis. Nag-background check siya dito sa Woman Power Agency. Fake yung agency. Nadali si Hope ng illegal recruiter. Oh, Nancy, Emmy, may bago tayong kasama. Ito si Lorna. Nanay siya ni Hope. Lorna, ikaw ang pinakabago dito kaya i-assign kita sa garden. Ay, namamantal ho yung buong katawan ko kapag matagal ako nababad sa arawan. Ganon? Sa laundry na lang. Allergic ho ako sa detergent. Saan ka pwede? Personal made daw ni Ma'am Dayan. Sa kanya lang at wala nang iba. Yun daw ang sabi niya kay Hope. Pero walang sinasabi sa akin si Ma'am Dayan. Yun daw ang assignment ko. Ka-questionin mo ba si Ma'am? Una, si Hope. Tapos ngayon pati nanay, hinire mo? Papa, malaki naman po tong bahay, di ba? We can always use another person to help here. Eh bakit nakatayo lang siya dyan? Wala namang ginagawa. Ang sabi kasi ni Hope, sakitin daw yung nanay niya. Kaya magaan na trabaho lang yung binigay ko sa kanya. Ginawa ko lang siyang personal maid ko. Dahil lang sa request ni Hope? Eh hindi mo man lang kilala yung Lorna na yan eh. Papa, kung napalaki ni Lorna ng ganun kabait, kagalang, at ka-trustworthy si Hope, malamang ganun din siya. Isa pa yan. Ano ba talagang balak mo kay Hope? Eh, ginawa mo ang personal assistant. Eh halos wala namang ginagawa. Dad, alam mo naman na I do charity works, diba? Tumutulong ako sa mga nangangailangan. Sa mga hindi ko pa nga kakilala. Ano ba naman i-extend ko yung charity work ko sa taong nagpapagaan ng loob ko? Ayaw ko anak, pero alam mo, unhealthy na yung ginagawa mo. What do you mean? Ginagawa mong kapalit ni Bianca. Yang si Hope. Ang alam ko lang, madilim ang mundo ko noon. Tapos nung na-aksidente ako, nakilala ko si Hope. Kahit nabulag pa ako, mas lumiwanag yung lahat. For the first time in years, parang I felt something na masaya talaga ako, Papa. Na naramdaman ko ulit ang pagmamahal ng isang anak at dahil yun kay Hope. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi siya umalis dito.
Tanda yan ng nakaraan ko. Tanda ng mga tunay kong mga magulang na hindi ko kilala. Umaasa ka pa ba na makikilala mo sila? Yun ang lagi sa akin sinasabi ng tatay Jom ko. Na umasa lang ako. Kaya, ginawa niyan para sa akin. Pero kasi, ilang taon nang nakalipas, wala pa rin nangyayari. Kaya siguro, pinakwil ako ng mga magulang ko kasi hindi nila ako gusto. Hindi nila ako mahal. Masyado mo kasing binibitbit yung mga problema mo. Minsan bitawan mo rin. At namnamin mo yung regalo sa'yo ng mundo. Ano iniisip mo? Na kapag ganito kaganda ang nature at ganito kapayapa, imposibleng walang Diyos. Nabuhayan ulit ako ng pag-asa. Gaya nga ng laging sinasabi ni tatay. Kapag may buhay, may pag-asa. Sigurado ka ba talagang kay Ma'am Dayan lang yan, Lorna na yan? Oo, nakumpirma ko. Personal maid nga siya ni Ma'am Dayan. Kasi sabi ni Hope, alam mo, isa pa yan eh. Ano ba talagang papel yan dito? Basta ang alam ko, kinuha siya ni Ma'am Dayan. Para saan? Huwag na tayong makialam doon. Oh, ilan mo to? Ang aga-aga. Chismis ang almusal. Nag-uusap lang kami. Anong pinag-uusapan? Ako? Praning lang? Ano, guilty ka? Eh, bakit naman ako magigilty? Wala naman akong ginagawang masama. Siguraduhin mo lang. Maaaring paborito ni Ma'am Dayan si Hope. Pero hindi ikaw. Oras lang na may makita akong mali sa'yo, hindi ako matatakot na magsumbong kay Ma'am. Eh di subukan mo. Tingnan natin kung sinong mapapatalsik sa ating dalawa dito. Diba high school lang yung natapos mo? O ayan o, kinuhaan kita ng iba't ibang application forms for your college. Ma'am, nakapagtapos naman na po ako ng high school. At saka, nagtatrabaho naman na po ako dito. Baka, hindi ko na po kailangan mag-college. Pero, di ba ang sabi mo sa akin, pangarap mo makapagtapos dahil gusto mo maging teacher? Hindi ko naman po nakakalimutan yung pangarap ko. Ano yan? Pangarap ko po maging teacher. Dahil yung mga teacher, sila po yung instrumento para maabot yung pangarap ng mga estudyante nila. Gusto ko rin nung makatulong sa mga bata. Lalo na yung mga katulad kong ampon. Gusto kong iparamdam sa kanila na pwedeng mangarap, na pwedeng magtagumpay. Oo naman po. Kaya lang, ma'am. Ang plano ko po sana pag nakaipon na po ako para, alam niyo po yun, sariling sikap. Bakit ka ba maghihintay na matagal? Kung nandito naman ako, tutulungan kita. At saka, napag-usapan na natin to noon na tutulungan kita hanggang sa makapagtapos ka. Ako, ma'am, parang nakakahiya naman na po. Sobra-sobra na po yung tulong sa akin. Kung pangarap mo yan, huwag kang bibitaw. Pero mahal ho ang tuition, ma'am.
Baka makaabala pa ho ako sa inyo. Hindi abala yan. Pera lang yan. Hindi mapapantayan yan ang kabutihan na binigay mo sa akin. Kung pangarap mo makapagtapos, pangarap kong maibigay sa'yo lahat at masuklian lahat ng kabutihan mo sa akin. Binigyan mo ako ng bagong sigla, ng bagong buhay, at kahit di tayo magkadugo, tinuturing kitang para kong anak. Salamat po, ma'am. Salamat, Ma'am Dayan. Unay, ba't nandito ka pa? Hindi ka matulog muna. Tsaka, doon ka na lang kaya muna sa baba. Baka mamaya kung ano-ano namang isipin ng mga yun. Wala. Lahat sila anti-Lorna dahil sa susulerang Nancy na yon. Mabuti na rin yun. At least ako lang mag-isa dun sa kwarto. Ay, oo nga pala. Ilang linggo nang nasa iyo yung application form para dun sa college, ha? Bakit hindi mo pa fini-fill upan? Kasi naman, Nay, back to school. Alam mo naman wala akong kahilig-hilig sa pag-aaral eh. Yun na kasi yung nasabi ni Hope dati kay Mang Dayan. Kaya, galingan mo na lang. Uy, huwag yung puro lagpak kaya ng dati, ha? Pag-husayan mo. Paano yun? Unang tanong pa nga lang, di ko na alam kung ano yung sasagot ko eh. Ano? Yung pangalan. O ano isasagot ko, Nay? Carnation o Hope? Oh. Ano ka ba? Siyempre, Hope ang ilalagay mo doon. O, tapos, ano mga papeles gagamitin natin? Yung kay Hope? Oo. Ako nang bahala doon. Gagawa ko na lang ng paraan yun. Tapos ano? Pag ginalingan ko at nakatapos ako, si Hope ang gagraduate? Ayoko. Unfair yun. Carnation, ano ba? Pwede ba tsaka na lang natin intindihin yung mga bagay-bagay na yan kapag nandyan na? Ang importante ngayon, ma-impress mo si Ma'am Dayan. Aba, malay mo. Kapag nakita niya na matalino ka, bigyan ka na ng mataas na posisyon sa isa sa mga kumpanya niya. Ay, di bongga ka. Kaya lang, Nay. Mas gusto ko na ipamana na lang sa akin ni Ma'am Dayan lahat ng meron siya. Yung meron akong malaking hasyenda. Yung madami akong utusan. Yung madami akong mga alalay. Tapos, madami din akong kaaway. Tapos, Nay, hihingi sila ng tawad sa akin at ito ang sasabihin ko. Lord! Kiss my feet! Ikaw, maa-achieve mo ang lahat ng yan. Basta galingan mo. At siguraduhin mo makuha mo ang loob mo, Ma'am Dayan. Ha? Kaya galingan mo yung pagpapanggap mo. At mas lalong bubongga ang buhay natin dyan. Malaki. Tapos, Bukas
Grabe, ang ganda naman ito. Bagay na bagay. Bagay, ang ganda. Oh, ang ganda ng singsing. Ang kinang. Bagay na bagay sa akin. Ano malaki? Maluwag. May ilalim pa. Kung ako makakita ng ganito, ang buhay ko. Grabe naman ito. Napakaganda. Ito. Ganda. Kanina ka pa dito ah. Hindi mo pa rin napapalitan ng cobre kama ni Ma'am? Ito na nga oh. Ako na. Hindi, sige, ikaw na. Ikaw naman magaling eh. I just want you to know na sinusubukan namin ulit gumawa ng clone. Bakit? Nahanap mo na ba yung clone na magiging susi ng success ng project natin? I thought siya yung missing link. Na kailangan natin yung DNA niya. Well, I'll find another way habang hindi ko pa siya nahahanap. Sana nga magtagumpay ka na. Because I'm getting impatient, Lucas. Trust me, matutuloy lahat ng plano ko. Gusto kong mahanap mo ang kauna-unahang human clone na sinasabi mo. Look, don't worry, okay? Hinahanap ko siya ng mga tao ko. Well then, I expect progress in the search very soon. O sige na, I have better things to do. Ma'am? Bakit po? Nawawala yung necklace ko. Nawawala? May kumuha? Ma'am? Bakit po? Nawawala yung necklace ko. Nawawala? May kumuha?
Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na kung meron kayong kailangan, magsabi lang kayo sa akin. Tutulungan ko naman kayo eh. Hindi yung ganitong pagnanakawan niyo ko. Hindi lang naman pera yung nawala dito. Tiwala. Ma'am, matagal na po kami sa inyo pero wala pong nawawalang gamit dito. O anong sinasabi mo? Kung kailan dumating ka, saka nanakawan si ma'am. Ma'am, wala ho akong kinukuha. Ma'am, mag-isa lang po siya sa kwarto. Kanina ka pa dito ah. Hindi mo pa rin napapalitan ng kobre kama ni ma'am? Ito na nga, oh. Ako na. Hindi, sige, ikaw na. Ikaw naman magaling eh. Nakatayo lang ako doon eh. Masama na? Ma'am, hindi ko ho kinuha yung necklace niyo. Ma'am Dayan, Ma'am, sana naman po maniwala kayo sa akin. Hindi ho magagawa ni Nanay yun. Ma'am, alam ko pong mahirap lang ako. Pero hindi naman ho ako magnanakaw. Hindi man ho ako nakapag-aral, pero pinalaki naman ho akong may tangal at prinsipyo. Yun din ho ang itinuro ko sa anak ko. Kung si Hope ang basihan, oo, tama naman ang tinuro mo sa kanya. Pero hindi naman masasagot nun kung sino ang nagnakaw. Mag-isa ka lang sa kwarto ni ma'am. Oo, ayan na naman, oh. Pinagtutulungan nila ako. Hindi yun. Kitang-kita na kasi namin masama ugali mo. Sandali lang. Ano ba kayo? Ayoko nag-aaway yung mga staff ko. Bukas na bukas tatawag ako ng pulis. Bahala na kung sino yung mahuli sa inyong nagnakaw. Sige na. Magpahinga na kayo. Sige po, ma'am. Ma'am Dayan? Ma'am Dayan, sana naman ho, huwag niyong isipin na si Nanay yung kumuha ng kwintas niyo. Hindi ho namin gawain yun. Ma'am, maniwala naman ho sana kayo. Hope, I know you're a good person. At naiintindihan ko ang loyalty mo sa family. Oh no. Ma'am? Kasalanan ko. Bakit po? Nakita ko na yung necklace ko. Salamat naman ho, ma'am. Kinabahan po ako dun. Baka
Hindi ko alam na nalagay ko dun sa drawer eh. Buti naman ho. Pero ma'am, sana ho nakita niyo yung nangyari kanina. Kung paano na lang pagbintangan ni naman ng Nancy si nanay. Pinagtutulungan pa. Oh. Adjustment period lang yan. In time, magkakasundo rin sila. Sana nga ho, ma'am. Mahirap kasi pag may ali sa loob ng bahay. Kakainin ang bahay mula sa loob hanggang bumagsak ito. Ma'am, paalis ho kayo. Sa presinto ho ba ang punta ninyo? Ay, hindi, Nay. Sa ospital lang kami pupunta. Kailangan kasi magpa-check up ni Ma'am Dayan. Tungkol nga pala sa nangyari, I have to admit na mali ako. Nakita ko na yung necklace ko dun sa drawer. Ibig ho ba sabihin yan, ma'am, hindi nyo na kami ipapupulis? Hindi na. Pero dahil sa nangyari, nalaman ko na merong hindi magandang nangyayari sa inyo dito. Nancy, Ma'am? sana naman maging aral sa'yo to. Hindi ka dapat basta-basta nang bibintang. Mabuting tao to si Lorna. Tsaka bago siya dito, huwag niyo naman siyang pagtulungan. Ma'am, sorry po. Hindi na po mauulit. Salamat po, ma'am, at naninindigan kayo para sa akin. Kilala ko to si Hope. Alam kong hindi siya magsisinungaling. Ganun kalaki ang tiwala ko sa kanya. At sa'yo rin, Lorna. Salamat po. Hindi namin kayo bibiguin. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho niya. Sige na. Buti na lang at na-warningan mo ako agad. Naibalik mo agad yung kwintas. Diba? Dapat sa susunod, mas smart tayo sa pangukutot kay Ma'am. Oo na. Sige na, sumunod ka na doon. Punta ka na yan. Inaalagaan niyo pa rin pala yung mga paboritong bulaklak ni Bianca. Hindi ako. Kababalik ko lang. Pero sila Manang. Sila yung nag-aalaga at nagpapalago niyan. Alam mo naman na mahal din nila si Bianca. Kamusta na nga pala yung painting na pinagawa niyo? Sigurado ako maganda yun. Tapos na. Pero pinatago kasi ni Papa eh. Actually, lahat ng bagay na magpapaalala sa akin kay Bianca. Sa totoo lang, gusto kong makita yung painting na yun. I want to see Bianca's face. Yung picture na mas malaki pa dun sa mga pictures na nauwi ko. Gusto ko makita yung mga ngiti niya. Kasi kapag nakikita ko yun, nakakalimutan ko na wala na siya. Na parang buhay na buhay pa siya. Remember the girl that I told you? Yung nag-alaga sa akin sa resort. She really reminded me of Bianca. Talaga? Habang magkasama kami, parang pakiramdam ko kasama ko rin yung anak ko eh. Bianca? I'm back. Have a seat.
Pwede ba, kuya? Kung kaya ka pumunta dito ay para maglabas ng frustrations mo dyan sa Bianca na yan. Save it, okay? Kasi maghapon wala na ako ibang narinig kundi Bianca, nakakarindi na. Si Zach ba na naman yan? Akala ko ba wala na siyang feeling sa ex niyang patay na? Correction, hindi naging sila. Ewan ko ba naman dito sa asawa ko kasi. Pagtatagal-tagal, hindi ko narinig yung pangalan ni Bianca. Tapos ngayon, nagpunta lang kami kila Miss D. Ayun, nag-reminisce silang dalawa. Kara. Oh, Zach. Ito ka pala. Kumusta? How are things at Tech Gene Pharma? We're doing good. May mga inayos kami. Tapos yung isang drug na dinevelop ni Mommy, pasado na sa trials at it's for manufacturing na. Oh, that's good. That's good news. Magaling naman yan talaga si Melinda. I mean, your mom will be very proud dahil tinuloy mo yung sinimulan niya. Malapit na nga yung 10th anniversary niya. Sobrang namimiss ko pa rin siya. Alam ko naman hindi ka pa nakakapag-move on sa pagkamatay niya eh. Kaya hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman yung nangyari kay Mommy at kay Tito Christian. Kaya until now, nagpapa-imbestiga pa din ako. Talaga? I didn't know that. Hindi ako alis dito, Christian, hanggat hindi mo binigay sa akin lahat ng files. Kunin mo na! At this point, wala na akong pakialam! Just leave us alone, okay? Dahil hindi sapat sa mga kausap ko na files lang. I need proof. Proof na nag-succeed ang human cloning. Ang batang yan. Bigay mo sa akin. Christian! Ayop ka! Christian! Christian! Kuya, are you okay? You're quiet all of a sudden. Okay lang. Medyo parang bigla akong napagod. Zach, good luck. Sana nga malaman na natin kung ano talaga nangyari sa mama mo. Anyway, muna na ako. Go ahead. Zach, ingat kayo. Thanks for being the best friend ever. Tapos. Bored ka na ba? Text mo kaya si Kara. Kayo na lang mag-hangout? Yeah. Okay lang ako. Curious lang ako, ba't kailangan mo pagawin yan? Eh, di ba namumulaklak mo na nialaga mo plans, right? Yes. Pero ayoko silang malanta at mamatay ng ganun-ganun na lang. Kaya gusto ko sila bigyan ng chance na magtagal pa ng mas matagal. Kasi naniniwala ako na beautiful things will last forever.
Oo nga. Parang friendship lang natin, di ba? Kahit saan, ikaw pa rin ang hanap. Nag-iisang bago man ang bukas. Di magdidilim ang alaala na iyong mga mata. Ikaw pa rin, o ikaw lang, ikaw lang. Bakit mo ako iniwan, Babs? Just make sure to take your medications para tuloy-tuloy na ang recovery mo. Yes, Doc. Salamat. Huwag po kayo mag-alala. Papaalala ko po sa inyo na uminom ng gamot para hindi niyo makalimutan. Ang sweet naman ng anak niyo. Doc, matagal na pong namatay ang anak ko. Malulungkot na naman po kayo niyan, ma'am. Siguro ho, iwasan niyo muna mag-isip ng mga bagay na nakakalungkot sa inyo. Sigurado ho ako na hindi magiging masaya si Bianca kapag nakita kayo nagkakaganyan. Siguro nga ho, pinagdasal niyo to kay God na magkakakilala tayong dalawa. Kasi alam niya, kailangan niyo ho nang mag-aalaga sa inyo at na magpapasaya. At nandito po ako, ma'am. Tama ka. Ganyan nga si Bianca. Alam kong binabantayan pa rin niya ako kahit nasa langit na siya. Siguro nga, ikaw yung angel na pinadala niya sa akin. Maraming mga ganitong modus operandi sa human trafficking. Kumukuha sila ng mga recruits sa mga social media o kaya sa website. Kunwari, legitimate employment agency sila. Pag nakarami sila ng recruit at bago pa matulugan ng mga pulis, sinasara nila yung website. Tapos, bigla na lang itong lilitaw na may panibagong pangalan. Paano natin malalaman kung sino yung kumuha kay Hope? May possibility ba na matrace natin kung nasan siya? Ayon sa source namin, ang Human Power Agency ay pag-aari na nagngangalang Gracia Garcia. Kaya siyang puntahan para arestuhin, tama ba? Pinuntahan na namin siya sa nakalagay na address niya. Pero empty apartment lang to. Pero may lead din naman kami sa mga ibang business niya. Isa-isahin namin to hanggang mahanap namin siya. Sana nga. Kasi siya lang talaga yung makakapagsabi kung nasan si Hope. Chong, salamat po. Walang ano man. Sige, ingat kayong dalawa. Salamat din. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako! Bitawan mo!
Nanay ko po ang nag-apply para sa akin. Eh, hindi niya po alam kung saan niya nakuha ito eh. Sir, sa tingin niyo po ba alam ng nanay ko na illegal agency? Posibleng hindi. Mukhang legit ang website nila at madami na silang naloko. Sana nga nagkamali lang si nanay. Sir, ano na po yung nangyayari? Nahuli na namin si Gracia Garcia, pati mga tawa niya. Pati na yung customer na nagtangka sa'yo. Nasa custody na namin. Hindi ko po alam kung bakit nangyayari sa akin ito eh. Pinilit ko naman kung bakit si nanay, pero hindi ko alam kung bakit niya nagawa sa akin ito eh. Bumalik ka sa pamilya mo, mag-usap kayo. Baka may paliwanag siya sa nangyari. Ralph? Oh, Dito ka pa. siyempre. Okay ka lang ba? Gusto mo magpatingin sa doktor? Wala to. Ikaw yung kailangan magpatingin sa doktor. Wala to. Matibay yata ito, Hope. Ralph, salamat ha. Hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa akin. Baka muntik na talaga akong... Hope. Huwag mo nang isipin yun. Ligtas ka na. Ano mo, kailangan mo na magpahinga. Sa si Denver, may nakita ng apartment na tutuluyan mo. Gusto ko muna umuwi sa amin. Sure ka? After lahat na nangyari sa'yo, uuwi ka sa bahay niyo? Gusto ko makausap si Nanay Lorna. Gusto kong alamin kung nagkamali lang siya o talagang binenta niya ako. Kailangan din malaman ni Tate lahat ng nangyari sa akin. Tay? Nay? Carnation? Walang tao. Mukhang wala sila. Tatay, may pinunta mo dito eh. Diba? Oo nga eh. Malamang nasa biyahe yun. Tatawagan ko na lang siya kapag may cellphone na ako ulit. Oh, ba't di mo tawagan? Oh. Hindi na. Hindi ko memorize yung number niya eh. Wala rin nanay mo. Paano natin siya i-confront sa pagbebenta niya sa'yo? Sana nga nagkamali lang si nanay. Sana hindi totoo na binenta niya ako. Bakit ganun, Ralph? Gusto ko lang naman ng nanay na magmamahal sa akin.
Bakit ba kasi ang hirap-hirap makamit nun eh? Imposible ba yun? Masyado bang mataas yung pangarap ko? Bakit ba ako napunta sa nanay na sinasaktan ako, kinukulong ako, pinamimigay ako sa ibang tao? Mahirap ba akong mahalin? Hindi ako. Huwag mong isipin yun. Eh bakit nga? Bakit kahit anong gawin ko, kinasusuklaman ako ni Nanay Lorna? Siya yung may problema, hindi ikaw. Hope. Ikaw yung pinakamabait at mapagmahal na tao na nakilala ko. May mga nagmamahal sa'yo. Tatay mo, si Trixie. Mga kaibigan mo. Tulad ko. Si Denver. Nagmamalasakit kami sa'yo. Ang gusto kong sabihin sa'yo. Hope. Hindi na mahirap mahal. Tama ka. Hindi ako dapat nagre-reklamo. Kahit ayaw sa akin ni Nanay Lorna, nandiyan si Tatay. Kayo, handang tumulong para sa akin. Ganito kasi talaga ako, Hope eh. Loyal at maasahan sa mga taong mahalaga sa akin. Eh di, inswerte ka pala. Kasi, napabilang ako doon. Napakabuti mo, kaibigan. No. Sige na, pahinga ka na. Kung gusto mo, pwede ka na sa hotel magpahinga para may kasama ka at di ka nag-iisa dito. Salamat. Pero okay lang ako. Hindi na lang, mas mabuti na lang na dito na lang ako. Okay lang ako. Huwag ka mag-alala. Kung iniisip mo yung mga HR kung ano sasabihin sa'yo, huwag ka mag-alala. Kaya ko ipaliwanag yun sa kanila. At hindi ka nila maalis sa trabaho mo kung malalaman nila yung nangyari sa'yo. So, come on. Love. Salamat. Okay lang ako. Ako. Okay. You sure? Salamat. Ulit. Alright. Good night. Ingat ka.
Uy. 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 Anong ginagawa mo dito? Dito ka ba natulog buong gabi? Oo, nasiraan kasi ako ng hindi gumagana yung makina ko kagabi, kaya... Eh, di sana nagsabi ka para tumawag ako ng mekaniko. Hindi na kita din istorbo kasi late na rin eh. Pwede mo naman akong katukin dun, no? Di sana sasalis ka na lang ng tulog. Wawa ka naman, pinapakaatan ng lamok dito. Hindi. Sakto lang. Sige. Oh, saan ka pupunta? Pupunta sa resort. Kakausapin yung manager. Tara, sabay na tayo. Samahan na kita kasi kailangan ko rin naman pumunta sa resort kasi kailangan ko rin kunin yung motor. Akala ko ba sira yung kotse mo? Hindi, okay to. Kailangan lang to ng pahinga. Okay na yan, tara. Maayos pa yung lumang cellphone na yan. Bumili na rin ako ng prepaid na SIM. At nandyan na yung number ko, pati yung kay Sir Ralph. Trixie, maraming salamat. Best friend talaga kita. Wala yun. Masaya ako, nandito ka na ulit. Oo nga eh. Buti na lang hindi ako nasisante. Diba, ilang araw akong nawala. Naman, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa'yo, kahit sino naman maiintindihan ka. Sabi ko na nga ba eh, tama yung kutob ko eh. May masamang nangyari sa'yo. Langya talaga yung nanay mo. Kasuhan mo na nga yan. Ang tatay mo. Bakit po? Ano po nangyari? Yung kapitbahay nag-text. Umuwi daw ang tatay mo. Inatake. Ano po ba? Kaya na po ginawa ako sa inyo. Ano po nangyari ako sa inyo? Bakit ba dito? Huwag maingay. Ikaw na babae, hindi mo ko pinagmanyan. Hindi mo ako pinagdamutan. Eh di sana hindi nangyayari sa inyo ito. Ito ba ang gusto mo? Ha? Gusto mong isaksak sa mga mata mo? At ikaw kung na huwag kang sasabi sa kanila kinulong kita, i-deny mo yan. Wala rin naman maniniwala sa'yo eh. Ayokong isipin na may kinalaman si nanay sa nangyari sa akin. Sana kasi hindi ka na bumalik doon. Gusto ko lang naman harapin si nanay para malaman ko yung totoo. Baka huli na yon.
Magpapaalam na rin ako sa kanila. Para malaman na din ni tatay. Nasaan na nga ba yung magaling mong nanay, ha? Hindi ko alam eh. Lahat sila wala sa bahay. Nay, nahihipoy dito. Ayoko na umalis dito. Ayoko na bumalik sa atin. Ayoko sa madumi, sa mabaho, sa maputit. Nay! Nagawa mo naman ang paraan, no? Kailangan lang alamin pa natin yung tungkol dun sa Bianca na yun. Tapos, gagayahin mo siya. Manang, naabutan ho ba ninyo yung anak ni Ma'am Dayan? Yung Bianca? Alaga ko yung batang yun. Hello? Nay! Hope? Di ba siya si Hope? Mom! I'm home! Ang tagal mong nawala tapos mag-uwi ka ng babae? Kaibigan ko si Hope. Hindi ko siya kilala. Okay? Mamaya natin maluloko yan. Umagda na ako. Hindi ganun si Hope. Hindi mo lang talaga siya kilala. Oh, I know her. I know everything about her.